Hirap na hirap si Cyrus na bumaba sa kotse. Pilit niyang inaabot ang automatic wheelchair na nasa harapan niya. Ingat ho, sir. Napatingin siya sa may edad na driver na alalay niya. Tayo na ho. Tumango siya, inayos ang korbata bago tumingala sa mataas na gusali na pagmamay-ari. Ang Eco Oil Corporation ang isa sa nangungunang kumpanya ng petrolyo sa bansa. Isa siyang binata at sa edad na 30 ay maituturing ng bilyonaryo dahil sa mga assets, properties at impluwensya niya sa negosyo. Pinindot ni Cyrus ang wheelchair para umabante. Nang makita siya ng mga empleyado ay nakangiting bumati ang mga ito. "Good morning, sir!" Bungad ng mga babae. Nakangiti siyang tumango at nang makalampas ay naglaho rin ang ngiting iyon nang marinig niya ang bulungan ng mga ito. "Ay, sayang talaga si sir, no? Sinabi mo pa, sa dami-dami niyang pera, hindi na siya magagamot at makakalakad pa." Iyon ang malinaw niyang narinig habang siya ay nakatalikod. Sir, Napukaw lamang ang atensyon niya nang lumapit ang nakangiting sekretaryo at kaibigang si Jonas. good morning po, sir. Ako na po, Manong. Dagdag nito sa driver na kinuha ang laptop bag niya na sukbit nito. Bago nagpunta sa likod niya para itulak ang wheelchair. Nang umalis ang driver ay tuluyan na silang pumasok sa loob ng kumpanya at sumakay ng elevator. What's my schedule today? Sir, may executive briefing po kayo this morning at meron namang meeting with the foreign investors over lunch. Sa hapon po ay contract signing ninyo para sa partnership sa isang logistic company. Tiningala ni Cyrus si Jonas nang huminto ito. Wala na. Yes, sir. Tumango siya ng maliit. Tuluyan na silang nakarating sa kanyang opisina nang makalabas ng elevator. Sa mesa niya ay may naghihintay na rin na kape. Maingat niyang pinaandar ang sinasakyang wheelchair doon at nagsimula ng magbukas ng ilang folder kung nasaan ang mga dokumentong pipirmahan at ire-review. Maiwan ko na po kayo, sir. Tatalikod na sana ito nang magsalita siya. Is Veronica already in her office? Sir, wala pa po. According to the office admin, she extended her leave by 2 more weeks. 2 more weeks? Yes, sir. Napatitig ang CEO sa kawalan. Naalala niya ang aksidenteng nakaraang taong kinasangkutan. Isang truck ang nawalan ng preno at nakasalubong ng kotseng minamaneho niya. Napuruhan ng husto ang mga binti at likod niya, dahilan para hindi na siya makalakad pa. Matapos iyon ay pakiramdam niya ay lumayo na ang kanyang nobya. Galing ito sa angkan na kaibigan ng kanilang pamilya. Ito rin ang kasalukuyang COO ng kumpanya. Kinuha ni Cyrus ang cellphone. Naroon ang halos hindi mabilang na missed calls niya rito. Tiningala niya ang sekretaryo na matyagang naghihintay. Thank you. You can go. Yes, sir. Tuluyan na itong lumabas ng opisina. Tiningnan niya ang social media ni Veronica. Punong-puno iyon ng ilang masasayang litrato ng nobya sa beach at ilang exclusive bar. Oo, malaki ang pagkakaiba nila pagdating sa lifestyle. Kahit na parehong pinanganak na may gintong kutsara sa bibig, siya ay pinalaking focus sa pagtatrabaho at paghawak ng mga negosyo, habang ang nobya ay malayang namumuhay sa paraang gusto nito. Madilim na ang paligid nang lumabas si Cyrus ng kumpanya sakay ng wheelchair. Pinanood pa siya ng ilang empleyado na hirap na sumakay sa kotse katulong ang sekretaryo. Agad nitong sinarado ang pinto nang makasakay silang dalawa. Sir,
Bukas nga po pala. May early meeting kayo with the board. Okay. Sagot niya habang nakatitig sa cellphone. Hindi niyo pa rin ba makontak si Ma'am Veronica? Umiling siya bilang sagot. I hope she's fine. I hope. She still remembers me. Mapait at mahina niyang dugtong. Nang luminga sa bintana ay doon tumunog ang cellphone niya at naroon ang pangalan ng nobya. Nagmamadali niya iyong sinagot. Hello, Veronica? It's Daphne Cyrus! Can you pick up Veronica here? She's dead drunk right now and I can't control her! Reklamo nito sa stress na boses. Sinilip niya ang suot na relo. Mas maaga pa sa inaasahan niya na lasing ito. What? Can you do it? Kaya mo bang makarating dito? Of course, I'll be there. Nang ibaba ang cellphone ay sinuliyapan niya ang nagmamanehong driver. Manong, sa Skyline Bar ho tayo. Agad namang lumiko ang kotseng sinasakyan. Diyan na lang kayo. Utos niya sa sekretaryo at driver nang makaupo sa wheelchair. Sa labas pa lang ng exclusive bar ay pinagtitinginan na siya ng mga tao. Dire-diretso ang pagpapaandar niya ng wheelchair. Umiikot na iba't ibang ilaw sa loob ang sumalubong sa kanya. Mabilis niyang iniiwas ang sinasakyan sa ilang lasing. Ganoon na rin sa mga waiter at waitress na may hawak na plato ng mga baso ng alak. Hanggang sa matigilan si Cyrus. Mula sa pwesto ay tanaw niya si Veronica sa gitna ng dance floor. Sumasayaw habang may lalaking halos nakayapos rito. Kalmado pa rin siyang lumapit sa kabila ng pagtitiimbagang. Natigilan ang lahat, ganoon na rin ang tugtog nang magtungo siya sa dance floor. Sakay ng wheelchair. Veronica! Pilit niyang hinawakan ang braso nito. Doon lamang ito natigilan at napatingin sa kanya. What the? Bakit may nakapasok ditong baldado? Reaksyon ng lalaking kasayaw ng nobya niya nang ituro pa siya. Pero imbis na sumagot ay si Veronica ang tiningala niya. Let's go. Sandali lang. Pinigilan ng estranghero ang kanyang kamay. Nang magdama ang mga mata nila, ay isang ngisi ang ginawa nito. Hindi mo ba nakikita? We are dancing. Kung di ka marunong sumayaw, huwag kang mandamay. Sa bagay, kahit na tumayo dyan, mukhang hindi mo kaya. Nanunuya pang tiningnan ng lalaki ang kinauupuan niya. Nanatili naman siyang kalmado kahit na pinagtitinginan na. Hindi niya binitawan ang nobya. Come on. Ano bang problema mo? She is my girlfriend. Putol niya sa estrangherong natigilan. Nagbulungan naman ang lahat. Si Veronica ay inis na hinawi ang buhok. Hanggang sa nilingan ni Cyrus ang pilyong tumawang lalaki. Ikaw? Boyfriend ni Veronica? Kay Veronica na mismo nang galing na single siya. May maliit na linya sa noo niya nang balingan ang nobya. Inis itong bumitaw sa hawak niya at humalukip-kip. Veronica. Oh please, Cyrus! I am freaking tired of your situation. What do you mean? I mean, look at yourself! Tingin mo talaga mapagtitiisan kita? Nagbulungan naman ang mga nanunood sa kanila. You were my dream guy back then. But since you've been in that wheelchair, you've become the worst man I've ever met. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cyrus sa narinig. Kitang-kita niya ang mga nakataas na cellphone na kinukuhanan siya ng video at ang mga natutuwang reaksyon ng mga ito. Hindi mo pa rin ba gets? I don't like you anymore. Oo, gwapo ka at mayaman. Pero anong pakinabang nun?
Mayabang na inakbayan ng lalaki si Veronica. At kung hindi na kita gusto, sino pang makagusto sa baldadong katulad mo, ha? Natahimik naman ang lahat hanggang sa may narinig na mga yabag na palapit mula sa isang mataas na takong. Napasipol ang ilang mga lalaki sa babaeng palapit sa gitna ng dance floor. Sa magandang hubog ng katawan at sa ganda nito ay mas umingay ang bulungan. Tiningala ni Cyrus ang lumapit sa wheelchair niya nang makita ang pula at mataas na high heels sa tapat niya. Mula sa liwanag ay nakita niya ang isang babae. Kulay pula ang labi nito, habang nanguya ng bubble gum. Maliit siyang napaatras nang kasyual itong umupo sa gilid ng kanyang kinauupuan. Hindi ba masyado ka namang masakit magsalita? Tanong nito habang nakatuon ang tingin sa kanyang nobya. What? Iritadong tanong naman ni Veronica. Ngumisi lang ang estrangherong patuloy sa pagnguya. Ang sabi ko, walang preno yung bibig mo. Akmang susugod ang nobya ni Cyrus nang tumindig ang babae. Tumaas ang sangkilay nito habang pinagmamasdan ang busit na si Veronica. At ano nga pala yung tanong mo kanina? Pakiulit? Kung may magkakagusto pa ba sa kanya? Bakit ka ba nagkikialam dito? Singhal ng lalaki na pinigilan ni Veronica. Sa halip na sumagot ay tumalikod ang babae at humarap sa kanya. Nang dumukuwang ito ay tila na estatwa si Cyrus. Nagulat ang lahat, ganoon na rin ang binata nang halikan siya ng babae. Pagkatapos ay humarap ang estranghera kay Veronica na bakas ang galit. Marami pa rin ang magkakagusto sa kanya. Baka sa'yo, wala. Buwisit kang babae ka! Pinigilan nito ang kamay ni Veronica na akmang mananampal. Magkakasunod na tumaltak ang estranghera. Hindi mo ikinaganda ang panlalait mo sa kapwa mo. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga maganda. Sir, Nagmamadaling lumapit si Jonas sa amo. Akmang iikot na ni Cyrus ang wheelchair nang balingan si Veronica. kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. We are done. Kinontrol niya ang sinasakyan palabas ng bar. Magda! Sinalubong si Magda ng ilang kapwa waitress nang makapasok siya sa locker room. Hinubad niya ang suot na maong na jacket bago tinali ang buhok. Nakita naming hinalikan mo si Mr. Capistrano kanina, ha? Naunang tanong ni Lilibet. Napahinto siya sa paglalagay ng damit sa locker. Mr. Capistrano? Oo! Girlfriend niya yung VIP customer na inaway mo. Seryosong nilingan ng dalaga ang mga kasama. Masama yung ugali niya. Dapat lang yun sa kanya. Bakit naman hinalikan mo ng basta-basta na lang si Mr. Capistrano? Inalala niya ang kaawa-awang lalaki na kanina lang ay hinamak-hamak. Tinulungan ko lang siya. Yun lang yun. Girls, marami na namang customer. Mamaya ng kwentuhan. Rinig nilang sigaw ng manager. Sinarado ni Magda ang pintuan ng locker bago naglalakad na kinabit sa bewang ang apron. Samantala, mabilis na nagmulat si Cyrus kinaumagahan. Nahawakan niya kaagad ang labi at naalala ang babaeng hindi kilala na humalik sa kanya. Sandali siyang napapikit. Bakit ang lakas ng loob niyang gawin yun? Mahinang tanong niya. Natagpuan niyang sarili sa opisina. Kahit na nakatitig sa isang kontrata na dapat ay pirmahan, ay walang pumasok sa kanyang isipan, kundi ang eksenang pagdampi ng labi sa kanya ng isang estranghera. Sir, may kailangan po ba kayo? Pasok ni Jonas sa opisina. Find that woman.
Last night. Yung kagabi po sa bar. Yung Iminuwestra pa ng sekretaryo ang nguso para kumpirmahin ang tinutukoy niya. Agad siyang nahihiyang nag-iwas ng tingin. yes, siya nga. Hanapin mo siya at dalhin dito. Okay, sir. Sa kabilang banda, nagpupuna si Magda ng mesa sa loob ng bar nang lumapit ang manager. Magda, may naghahanap sa'yo. Lumampas ang tingin niya sa isang lalaking nakapormal ang suot. Anong kailangan mo? Ako si Jonas. Executive Secretary ni Mr. Cyrus Ivan Capistrano. Dahan-dahan ang naging pagnguya niya ng bubble gum nang bumaba ang tingin sa nakalahad na kamay nito. Oh, tapos? Alangan ang naging ngiti ng sekretaryo. Si Mr. Capistrano yung hinalikan mo kagabi. Ah, yun ba? Sabihin mo sa kanya, wala lang. Gusto kanyang makita. Natigilan naman si Magda. Naghihintay na yung kotse para sa'yo, miss. Napatingin siya sa mga kasama sa bar na pinapanood siya. Magda! The car is waiting for you, Miss Magda. Sa kumpanya ay umuugong ang bulungan. Nakita ni Magda kung paano siya hagurin ng tingin ng mga empleyado na nakatakip pa ng mga folder ang mga bibig. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad suot ang mataas na takong. This way, Miss Magda. Magalang na itinuro ng sekretaryo ang elevator sa kanya. Tagos ang lamig sa katawan ng dalaga dahil sa maikling maong na palda na suot at blouse na kulay puti na kapos. Nang bumukas ang elevator ay napangisi siya nang makita ang mahabang hallway. Naglakad sila ng kaunti bago huminto sa tapat ng isang pinto. Dito po yung office, sir. Isang katok ang narinig ni Cyrus na nakatungo sa dokumento. Sir, nandito na po siya. Boses iyon ng sekretaryo. Let her in. Hindi umaangat na tingin niyang sagot. Maiwan ko na po kayo. Walang ingay na sinarado nito ang pinto. Huminto ang ballpen na hawak ng binata nang marinig ang pamilyar na tunog ng mataas na takong. Huminto iyon sa harapan ng mesa niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang mga mata. Mula sa suot na maikling palda, nagtapos iyon sa inosenteng mga mata ng babae na may makapal na eyeliner. Pinatawag mo raw ako? Walang kapormal-pormal niyang asta rito. Bakit? Dahil doon sa nangyari? Kalimutan mo na. You can't just kiss anyone. At sabihin wala lang yun, miss. Napakunot noo siya nang ngumisi ang babae. Oh, bakit mo ako pinatawag? Magsalita ka na. Mas lumalim ang nasa noo niya ng basta at kasyual na umupo ang babae sa silya. Ano? Untag nito habang nanguya ng bubble gum. Hindi mo alam? Maliit na napailing ang binata sa napagtanto. Forget it. Ang labo mo naman. Pinatawag mo ako dito, tapos yan lang pala yung sasabihin. Bakit mo ako hinalikan? Seryosong sinalubong ni Cyrus ang mga mata ng kaharap. Natahimik ang loob ng opisina. Bakit mo ginawa yun? Ginawa ko yun para tulungan ka. Tulungan? Nakuha mo? Tinulungan kita sa babaeng yon. Yung feeling perfect. Her name is Veronica. Veronica pala pangalan niya. Tamad niyang ulit. Sa kanilibot ang paningin sa loob. Hindi naman tama yung ginawa niya eh. Still, you can't do that. Teka nga, sa tono mo, ikaw pa ang galit. Ikaw pa nag-iinarte? Ikaw nga tong tinulungan eh. I didn't ask for your help. Pikong tumingala sa kisame si Magda. Hindi siya makapaniwala
sa tulad nitong walang utang na loob. At kung mangangailangan ako ng tulong, siguradong hindi ako hihingi sa katulad mo. Nagtitimpi siyang tumayo. Hinarap ito at ipinatong ang mga palad sa mesa. Sa tulad ko? Ha, bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Sandali lang siya nitong sinipat ng tingin na ikinangiti niya ng sarkastiko. Mababa ang lipad? Bayaran? Wala ka naman palang pinagkaiba sa Miss Perfect na yon. Doon na napaseryoso ang CEO at tiningala ang babae. Pareho lang pala kayo. Parehong magaspang ang ugali niyo. I didn't. Bawi ni Cyrus pero pinutol siya nito kaagad. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Mas matino pa nga ako sa Veronica na yun eh. At kahit sa'yo. Tumalikod na si Magda pero huminto rin. Bakit nga ba kita tinulungan? Kasi walang gagawa nun. Dahil kahit sarili mo, hindi mo kayang maipagtanggol. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad. Itinaas pa niya ang kamay. Kalimutan mo na yung halik na yon. Hindi mo naman siguro unang beses na mahalikan, no? Mariing napapikit si Cyrus nang magsarado ang pinto. Si Magda naman ay sinalubong ni Jonas. Akma pa lang itong magsasalita nang itaas niya ang kamay. Huwag mo na muli akong pupuntahan sa bar. Kung di, lagot kayo sa aking mag-amo. Yes, Miss Magda. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Nahagod pa niya ang buhok. Oo, kakaiba siyang manamit pero hindi siya nagbebenta ng aliw. Matino ang trabaho niya at iyon ay ang mag-serve ng alak sa bar. Hindi siya dapat husgahan dahil lamang sa kanyang kasuotan at kung paano siya umasta. Ay, pagmamalasin ka nga naman. Sunod-sunod. Walang gana siyang huminto nang makasalubong si Veronica sa lobby ng building. Nakahalukip-kip siya nitong hinagod ng tingin. Naligaw ka yata. This is not a place for fun. Diretsyong anito. Napatingin si Magda sa mga babaeng empleyado na mapanghusgang tinitignan siya. Tama ka. Zoo nga pala ang tawag dito. Kasi marami akong nakikitang animal. Mariin niyang sagot habang nakangiti. Sadyang hininto ang atensyon sa kaharap. Naglaho ang ngiti ni Veronica bago lumapit sa kanya. What are you doing here? Are you going to flirt with Cyrus again? Cyrus? Tanong niya at naalala ang CEO na nakaharap. Yes, hinalikan mo siya dahil mayaman siya, di ba? That's why you're here. Nagpapapansin. Sobra ka na sa pagiging praning mo, te. Hindi ko alam na mayaman siya. Tinulungan ko siya dahil kailangan niya. Lalo na sa maldita mong kuko. What did you say? Hindi makapaniwalang bulalas ni Veronica. Stop it! Napalingon silang lahat sa nagsalita. Naroon ang seryosong si Cyrus sakay ng wheelchair. Stop making drama at my premises. I'm sorry, Cyrus. Obviously, this woman has no manners. Look at her. Bahala kayong dalawa. Mag-Englishan kayo dyan. Buisit siyang naglakad palayo. Magda. Tawag ni Cyrus na ikinahinto niya. Stay and let's talk. Umugong ang bulungan. Babae kaya yan ni Sir? Kitang-kita naman no. Ang tanong, saan kaya siya kabaret nakuha? Dahil sa narinig, ay ipinagpatuloy ni Magda ang paglalakad habang umiiling. Hindi siya katulad ng iniisip ninyo. Sagot ni Cyrus na binalingan ang mga empleyado. Don't make a habit of talking about people behind their backs just because they are different from you. Dugtong ng CEO na ikinatungo ng mga empleyado. Sa ilang beses niyang narinig ang mga itong mag-usap sa likod niya, ay ngayon lang niya sinita at tinama ang mga ito. Muli niyang binalingan si Magda. Can I take you out for a talk? Agad namang sumingit si Veronica.
Cyrus! Sir, address me properly. Seryosong pagtatama niya. Okay, sir. Can you spare me a minute? Tanong nito sa kanya. Lumampas ang tingin ni Cyrus kay Magda na naglalakad na pababa. Halos maipit pa ang paa ni Veronica nang iaabante niya ang automatic wheelchair. Magda, please! Anya habang mabilis ang pagpapaandar. Inis namang humarap si Magda. Nasa di kalayuan ang binata. Pwede ba? Huwag mo ipagsigawan yung pangalan ko. Pigil ang hininga ni Cyrus nang makalapit. Seryoso niyang pinagmasdan ito. I'm sorry. Natigilan naman ang dalaga at napatitig dito. I really do. Sa asiwa ay muli siyang tumalikod. I'm sorry. I'll treat you in return for your help. Muling luminga si Magda. Anong palagay mo sa akin? Easy to get? Saan ba tayo? Dapat sa Eat All You Can, ha? Kanina pa ako nagugutom eh. Sa isang mamahaling buffet restaurant ay pinanood ni Cyrus ang maganang pagkain ng kaharap. Bakit ba kasi pumapayag kang itrato ng ganun ng Veronica na yun? Maliit siyang napangiti. Sa pag-angat ni Magda ng tingin ay nagtagpo ang mga mata nila ng binata. Naituwid niya ang likod. Bakit? Umiling lamang ang binata. Don't mind me. Continue eating. Ikaw, bakit hindi ka nakain? Teka, pwede ba akong magpa-take out? Of course. Baka sabihin mo namang masiba ako. No. You're just being you. And that's fine. Putol nito sa kanya. Sumandal si Magda sa kinauupuan. Ang bilis magbago ng hangin ah. I am just trying to be nice. Like you. Inabot ang gilid ng labi ng dalaga at maingat na pinunasan. Naghinang ang kanilang mga mata. Hanggang sa natatarantang kinuha niya ang tissue sa kamay nito. Si Cyrus naman ay hindi masalubong ang mga mata ng kaharap. Kahit nanginginig ay kinuha ni Magda ang baso at tinungga pagkatapos ay tumayo. Salamat sa tibog ha. Una na ako. Agad naman siyang tiningala ng binata na otomatiko rin namang nadiri ang gwapong anyo niya nang kunin niya mula sa ilalim ng mesa ang dinikit na bubble gum. Sayang, may lasa pa. Napahinto siya nang maramdaman ang paglapit ng wheelchair nito. Thank you. And I'm sorry. Hayos na yon. Basta, huwag mo nga hayaan na maliitin ka ng iba. Kahit pa ng taong gusto mo. Hindi ibig sabihing nakaupo ka at nakatayo yung iba. Mas mataas na sila kesa sa'yo. Nanatiling seryosong pinagmasdan ni Cyrus paalis ang dalaga. Ate! Maganda ang ngiting bumukas kay Magda nang salubungin ng dalawang maliit na kapatid nang makapasok sa eskinita. May pasalubong ako sa inyo. Inabot niya ang nakabalot na pagkain galing sa restaurant. Oh, nasaan si nanay? Tanong niya sa mga ito at nagdire-diretsyo sa tagpi-tagping bahay. Uminom na ho ba kayo ng gamot, Nay? Ang diretsyo niya ay sa mesa kung nasaan ang garapon ng lalagyan nito ng gamot. Nilingan niya ang ina nang makitang wala ng laman yon. May 3 taon na itong nakaratay matapos ma-stroke. Anak! Tay! Sinalubong at nagmano siya sa ama na galing sa pagtitinda ng palengke. Matumal ang benta. Hindi ka kasyang pambili ng gamot ng nanay mo. Ako na po bahala. Pagbalik ko ho, may dala na ako. Nanatili siyang pinagmamasdan ng mga magulang. Ngumiti siya sa mga ito. Matapos mag-high school ay kaagad siyang nagbanat ng buto para sa pamilya. Lahat ng marangal na trabaho ay pinasok niya para kumita ng pera. Full tank. Ibinaba ng humintong sasakyan ang bintana nang tumapat kay Magda.
Sige ho. Inalis niya ang gas pump. Itinapat sa tangke ng sasakyan. Inabot na siya ng dilim sa gasoline station. Sinasalo niya ang oras ng mga kakilala at iba pang empleyado sa tuwing hindi makakapagtrabaho ang mga ito. Okay na, boss. Tinapik niya ang pick-up na agad namang umalis. Huminto ang isang kotse na bumaba ang bintana ng driver's seat. Magandang gabi, boss. Natigilan sa pagbabasa sa hawak na tablet si Cyrus nang marinig ang boses na yon mula sa backseat. Itinaas niya ang muka at doon ay nakita sa labas ng bintana si Magda. Nakasuot ito ng uniforme ng gas attendant. Umabante na ang sasakyan. Napakunot noon naman ang dalaga nang makitang paatras ang magarang kotse. Huminto sa kanyang tapat ang passenger seat bago bumaba ang bintana doon. Nagtataka naman siyang sumilip. Cyrus? Ikaw nga! Galing ka ba sa kumpanya? Maliit itong tumango. Sinulyapan ang gasoline station. Another job? Part-time lang. Do you want a full-time job? Game, anong klaseng trabaho? Be my girlfriend. Tuwid nitong sagot na nakatitig sa kanyang mga mata. Umawang naman ang labi niya sa narinig. Kinaumagahan ay dire-diretsyong sakay ng wheelchair si Cyrus. Binati siya ng mga empleyado at kahit na nakalampas na, ay wala siyang narinig na kahit ano sa mga ito. Nang makarating sa loob ng opisina, ay huminto ang gulong ng wheelchair niya. Naroon si Magda, nakaupo. Paikot-ikot ang mga mata sa paligid na parabang isang bata habang nanguya ng bubblegum. Wala itong ideyang napalingon. Nariyan ka na pala. Kasyual na bati nito nang tumayo at makita siya. Pinaandar niya ang sasakyan patungo sa mesa. I guess you're accepting the job offer. Magkano ang sahod kung full-time ako? How much do you want? Napangiti si Magda. Iginalaw-galaw niya ang hintuturong nakatutok sa kanya. Gusto ko yan, galanting amo. As my girlfriend, dadalhin kita sa mga corporate events. Call? Yun lang pala eh. Shall we start? Game! Kumuha si Cyrus ng tissue at inabot sa kanya. Nagtaka naman ang muka ni Magda. Anong gagawin ko dyan? Spit it out. Natigilan siya sa pagnguya. Inilapit nito sa kanya ang tissue. Nakasimangot naman niyang kinuha yon. Iniluwa roon ang laman ng bibig. Ginagawa ko yan para hindi ako antukin. I get it. But this time, you have to be formal. Kinuha nito ang hawak niya at ito na mismo ang nagtapon. Samantala, Are you ready? tumango naman si Magda. Nang tumalikod ang wheelchair ni Cyrus, ay mabilis siyang nagpunta sa likod nito para marahan iyong itulak. Napangiti naman ang CEO. Nakatayo siya sa harapan ng binata sa loob ng mall, sa isang women's department store. Ano bang mali sa suot ko? Tanong niya nang tingnan ang kulay rosas na miniskirt at lumang blouse na itim. There is nothing wrong about it, Magda. You look beautiful on those. By the way, Anito na walang alinlangang nakatingin sa kanya. Naitikom naman niya ang labi. Bumaba ang atensyon nito sa hawak na magazine. let's just try new something on you. Lumapit ang isa sa mga staff sa kanila. Mr. Capistrano, ready na po ang mga damit. Nagtaas ng muka si Cyrus. Go. Sumunod ka na sa kanila. Hinawi ni Magda ang kortina. Bagsak ang mga balikat niya nang ipakita ang mababang manggas na suot na damit. Para naman akong nilalagnat nito. Biro niya sa seryosong anyo. Napangiti naman ang binata na nakapagpahinto sandali sa kanya. Nagmamadali rin siyang pumasok muli para iwasan iyon. Natagpuan ni Magda ang sarili sa harapan ng salamin.
Isang puting bestida ang suot-suot niya. Inalis niya ang pagkakatali ng buhok. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Marahan niyang hinawi ang kurtina. Nang magtaas ng mukha si Cyrus, ay natigilan ito nang makita siya. Nahihiya siyang humakbang sa harapan nito. Ayos na ba ito? It's not okay. It's perfect. Seryosong sagot niya. Napangiti siya ng maliit, kunwaring humampas sa hangin. Ito naman, kanina pa ako pinupuri. Baka maniwala ako niyan na. Aniya para pagaanin ang nakakailang nilang pagitan. Ngumiti naman ang gwapong binata. Let's go. Saan tayo pupunta? We will attend an exclusive dinner. Napatingin siya nang ilahad nito ang palad sa kanya. Shall we? Tumango siya at tinanggap iyon. Kasabay niya ang wheelchair nito sa paglalakad. Sa loob ng event hall ng mamahaling hotel siya dinala ni Cyrus. Naglalakad siya sa malawak na espasyo sa ilalim ng ilaw mula sa napakagandang chandelier. Sinulyapan niya ang CEO, nakausap ang sekretaryo nito. Pasimple niyang kinuha sa bag ang isang pirasong chewing gum, pampakalma sa kanyang kaba. Kaharap nila ang isang mahabang mesa ng maupo. May mga kandila at halamang disenyo ang ibabaw niyon. Binulungan ni Magda ang binata. Dapat doon tayo pumwesto. Nguso niya sa pwesto kung saan nakalagay ang mga nakakatakam na pagkain. That's a rare steak. Sino ba kasing nakaimbento ng mesa nito? Pagkahaba-haba. Sunod niyang reklamo. Napatingin siya nang hawakan nito ang kamay niya mula sa ilalim. Just tell me what you want to eat. We have a server. They can take what you want on your plate. Para naman siyang bata na napatango sa kalmadong boses nito at anyo. Ngumiti pa ito sa kanya na tila ba nakapagpalipad ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Here they are. Bumaling si Cyrus sa mga dumating. Siya naman ay malayang pinagmasdan ang binata. Natutuwa siya na kahit papaano ay nagkaroon na ito ng lakas ng loob, hindi katulad ng una niya itong makita sa bar. Marahang ginuya ni Magda ang nasa loob ng bibig. I want you to meet my girlfriend. Napahinto si Cyrus sa pagpapakilala sa kanya nang mahuli siyang nagmuya. I told you, no chewing gum. Pasimpleng saad niya. Pilit naman siyang ngumiti. Pasimpleng tinaas ang kamay habang nakangiting nakatitig sa matatandang kaharap niya. Nag-aabang naman ang mga ito ng gagawin niya. Akma niyang inilabas ang nasa bibig. Nagtaka ang itsura ng mga ito. Ibinaba ni Cyrus ang kamay niya. What are you doing? Ididikit ko muna isa ilalim ng mesa. No, you can't do that. Not in front of disrespected people. Napakunot noo si Cyrus nang titigan ang dalaga. What did you do? Usisan niya nang makita ang paggalaw ng lalamunan nito. Nilunok ko na lang. Pagkatapos niyon ay nakangiting tumayo si Magda. Inilahad ang palad sa mga kaharap nila. Magandang gabi ho. Ako si Magda. Napangiti ang mga ito. Nice to meet you, Magda. Tiningnan ng isa si Cyrus. You are with someone real, huh? Hinawakan naman ng proud na si Cyrus ang palad niya, kasabay ng pagtingin sa kanya. Yeah, I'm with someone amazing. Napangiti si Magda nang bumalik sa kinauupuan. Nawala lang iyon nang makita na palapit sa mesa si Veronica. Hay! Maganda na sa gabi, nasira pa. Bulong niya. Sinundan naman ng CEO kung nasaan ang kanyang atensyon. Nakita niya ang pagseryoso nito nang makita ang dating nobya. Oh, akala ko namamalikmata lang ako. I can't believe what I can see right now. Sa muling hotel ka yata napunta.
Patutsada ni Veronica na agad namang nag-usod ng silya at umupo. Hi, Cyrus! Maarteng bati pa nito. Seryosong tinitigan ni Magda ang binata na natahimik. Can we talk after dinner? Tanong nito sa dating nobyo. Siya naman ay nagbaling sa ibang dako at walang boses na ginaya ang sinabi ni Veronica na tumataas pa ang mga mata. Nang mapuno na ang mesa, ay sinimulan na nilang maghapunan. Gusto mo yon? Tanong ni Magda kay Cyrus na hirap umabot ng pagkain. Yes, please. Napangiti ang CEO nang paglagyan siya ng pagkain nito sa plato. Thank you. Oh, it's like we're seeing a newly married couple. Bati ng ginang nakaharap nila. She's really a wife material. Segunda ng isa. She looks like a very thoughtful and caring wife in the future. Patuloy ng mga ito. Seryosong tinitigan naman ni Cyrus ang katabi. Aaminin niyang natural sa dalaga ang pagiging maasikaso. Nginitian lang siya ni Magda hanggang sa mapatingin siya kay Veronica na sila ay pinagmamasdan. Siniko siya ng peking nobya. Masama ba yung tiyan niya? Bulong nito na ang tinutukoy ay ang nakasimangot na si Veronica. Makalipas ang minuto ay nasa harapan na si Magda ng salamin sa comfort room. Naguhugas siya ng kamay. Nang bumukas ang pinto ay agad niyang inihinto ang ginagawa. Pero nang makitang si Veronica ay patamad siyang umirap. Tumayo ito sa kanyang tabi habang ang tingin ay sa refleksyon niya sa salamin. Ipinakilala ka raw na girlfriend ni Cyrus? How come? Doon pa lang sa bar. Tina-target mo na siya? Kaya mo ba siya hinalikan? Busit na binalingan ito ni Magda. Ang dami mong tanong. Reporter ka ba? Akma siyang lalabas nang humarang si Veronica na taas ang kilay. Ako pa rin ang gusto niya. And a waitress or whoever you are can't change that. Inis siyang ngumiti nang hagurin nito ang kanyang kabuuan. I know, he's just using you to make me jealous and I can't lie, it's working. Naiinis ako kapag nakikita ko kayong dalawa. I guess, I still want him. Minaliit at pinahiya mo siya. Tapos sasabihin mo ngayon na gusto mo siya? Hindi pagkagusto ang tawag dyan sa nararamdaman mo. Ang tawag dyan makasarili at nakamamatay na inggit. Inggit? Sa'yo? Pilit ang tawa ni Veronica kahit pikon na ang itsura. Casual siyang tumango. Ganyan talagang napapala ng feeling perfect. Umiiling si Magda nang lampasan ito nang hilain ito ang kanyang braso. Hinarap niya ito at pumiksi. Kung akala mo aatrasan kita, nagkakamali ka. Makahulugan itong ngumisi na ipinagtaka niya. Magda! Mula sa paglalakad pagkalabas ng restroom ay may ngiting-ngiting lalaking lumapit sa kanya. Pwede ba tayong lumabas ulit? Agad siyang napakunot noo. Anong pinagsasabi mo? Mas lalo siyang nagtaka nang lapitan siya nito. Ako yung lalaki sa bar kung saan ka nagtatrabaho. Napatingin si Magda sa mga nakapaligid sa kanila na nakukuha na nila ang atensyon. Binalikan niya ng tingin ang estranghero. Kung ano man yung trip mo, huwag mo kong idamay. Huwag ka na nga mag-deny dyan. Nagpunta pa nga tayo ng hotel eh. Itinaas nito ang cellphone na kinuha nang lumapit na si Veronica. Sa akin na nga yan! Mas napukaw nila ang atensyon ng mga tao nang itaas nito ang cellphone na inaabot niya. Oh, it's really you, Magda! Nakangiting sambit nito. Pagkatapos ay hinarap sa mga bisita ang hawak. Dahan-dahang lumapit ang wheelchair ni Cyrus. Take a look! Iniharap niya ang hawak dito. Mabilis namang kinuha iyon ni Magda kay Veronica. Nagkatitigan sila ng CEO.
Pinutol niya ang tingin dito at ibinaling sa hawak. Mas nadagdagan pa ang linya sa noo niya nang makita ang sarili sa kama katabi ang lalaki sa isang litrato. Hindi ako to! Hindi ko! Kinuha ni Cyrus ang hawak niya. Kitang-kita ang pag-iigtingan ng panga nito nang tingnan ang litrato roon. Hindi ako yan! Hindi ko gagawin yan! Then tell us who was that girl? Galit niya itong tiningnan. Ikaw ang may gawa niyan! Nag-hire ka pa ng Alipores para mas convincing. I won't waste my precious time on a prostitute like you! Bawiin mo yung sinabi mo! Sinugod niya ito. Agad na hinagip ang buhok. Napadpad sila sa gitna ng event hall. Stop it! Pilit na lumapit ang hirap na si Cyrus habang sakay ng wheelchair. Magda! Sa pagtulak ni Magda kay Veronica na gulong-gulo ang buhok, ay bumangga ito sa wheelchair ng CEO. Nagtaob ang mga ito pareho at napaupo sa sahig. Natahimik ang lahat. Cyrus! Mahinang wika ni Magda at takmas siyang lalapit dito. Stay away from us! Hindi niya nakuhang gumalaw sa kinatatayuan sa naging sigaw ni Veronica. You see all of this, Cyrus? Walang ibang dala sa buhay mo kundi gulo at kahihiyan ng babaeng yan. Nilingan nito ang dating nobyo na nakatitig lang sa kanya. She's nothing! You are a respectful CEO! Hinawakan ni Veronica ang kamay nito. Pilit na hinawakan ang muka at hinarap. I'm so sorry about what happened last time. About what I said last time. Just give me another chance. Kitang-kita ni Magda kung paano ito yakapin ni Veronica. Sa eksenang iyon ay tila dinurog ang puso niya. Narinig niya ang bulungan ng lahat habang nakatitig sa kanya. Sandali siyang napayuko bago dahan-dahang naglakad palabas ng hotel. Samantala sa kabilang banda, Magda! Tay, maliit na ngiti ang binigay niya sa ama nang hawiin ang kortina ng makipot na kwarto kinaumagahan. Nahihiya itong lumapit sa kanya. Ubus na ang gamot ng nanay mo. May babayaran din ang mga kapatid mo sa eskwelahan. Pasensya ka na. Sinubukan kong humiram. Ang kaso lang ay walang magpahiram sa akin. Kinuha ni Magda ang bag na nakasabit. Ako na ho ang bahala. Salamat anak. Pasensya ka na at Wala kayong kasalanan. Putol niya. Hinawakan nito sa kamay pagkatapos ay sinulyapan ang ina na nakaratay. Ganoon din ang mga nakababatang kapatid na naghahanda papasok. Gusto ko po ang ginagawa ko. Mahal ko kayo, kaya gagawin ko ang lahat para sa inyo. maraming salamat anak. Hiling ko na sana ay balang araw. Makahanap ka ng lalaking ikaw naman ang aalagaan at pagsisilbihan. Sumagi sa isip niya si Cyrus, pero agad ding bumalik sa realidad. Mauna na ho ako. Diretso si Magda sa mga part-time niyang trabaho. Maghapon siyang nagtrabaho nang wala sa kanyang sarili. Sa madilim na locker, natagpuan niya ang sarili matapos. Pagod ang katawan, ganoon na rin ang isipan. Hanggang sa namalayan na lang niya ang pagtulo ng luha. Hindi niya maalis sa isip ang nangyari sa hotel. Kung paanong lahat ng naroon ay madali siyang nahusgahan dahil lang sa isang pekeng larawan. Mas masakit na hindi man lang siya ay pinagtanggol ni Cyrus. Nakadagdag lang ng bigat ng loob niya na baka ngayon ay kasama na nito ang totoong nobya at hindi na niya kailangan pang magpanggap. Naiyuko niya ang ulo sa mga nakatuping tuhod. Baka nga, ganito lang talaga ang papel niya sa buhay, ang kumayod buong araw. At husgahan na bayarang babae ng mga tao sa paligid niya. Magda, tawag tayo ni sir.
Agad niyang pinunasan ang mga luha. Oh, nariyan na. Kung paanong katahimik sa locker, ay ganoon kaingay at kasaya sa loob ng bar. Matamlay niyang kinuha ang mga bote ng alak. Pagbalik sa counter, ibinaba niya ang hawak na serving tray. Wala sa loob siyang napalingon habang naghihintay. Natigilan siya nang magtugma ang mga mata nila nang nakasakay sa wheelchair na si Cyrus. Palapit ito habang nakatitig sa kanya. Akma siyang tatalikod nang magsalita ito. Talagang iiwasan mo ako. Huminto siya habang ang atensyon ay nasa malayong dako. Won't you let me explain? At least. Walang emosyon siyang humarap dito. Kung ang maririnig ko lang din naman sa'yo ay katulad ng panguhusga nila, hindi mo na kailangan pang ulitin. Pinigilan nito ang palapulsuhan niya nang akma niya itong lalampasan. Please, let's talk. Iniiwas niya ang braso. Tungkol saan? Tungkol doon sa litrato na yon? Kahit sabihin ko naman na hindi yun totoo, walang maniniwala sa akin. Ako. Naniniwala ako sa'yo. Umamin na rin yung binayaran ni Veronica. They set you up. Kaya ka lang maniniwala dahil sinabi nila? Magda, Ano pa bang ginagawa mo rito? Ayoko nang ituloy yung trabaho ko sa'yo. Ayoko nang magpanggap bilang peking nobya mo. you don't have to. Ahawat nito sa kanya na parang pinong tumusok sa kanyang puso. Hindi mo na kailangang gawin yun. Gusto kong totohanin natin lahat. Dahil gusto kita. Natigilan naman si Magda. Natitigan niya ang seryosong binata. Noong gabing umalis ka, hindi kita bastang mapigilan. I can't do anything but just sit here and watch you leave. And that's when I realize, when I sit here, alam kong magbabago ang pagtingin sa akin ng mga tao. Pero hindi ikaw, Magda. Kaya noong umalis ka, wala akong nagawa. I am stuck in this wheelchair. But I can't help but still want to tell you, I really like you. Tuluyang bumagsak ang nakabiting luha ni Magda. Mas lalo kitang nagustuhan after knowing you're doing all you can do for your family. Napakabuti mong anak at kapatid. Napangiti si Cyrus nang maalala ang pagbisita sa pamilya nito matapos siyang sundan kung saan ito nakatira. At doon niya nalaman na hindi siya nagkamali na humanga at magustuhan ng mabilis ang dalaga. Hindi ako sigurado kung magugustuhan mo ako. But I still want to say that I like you. Marahang pinaandar ni Cyrus ang wheelchair patungo sa kanya. Inabot ang mga kamay niya bago siya tiningala. And I'm sorry for everything. I would understand kung hindi tayo pareho ng Tingin mo, hindi kita magugustuhan? Para sa akin, ang pagiging imperpekto mo, ang nagpapaperpekto mo sa mga mata ko, Cyrus. Gumuhit ang naaantig ng ngiti sa labi ng CEO. Gusto rin kita. Hindi na natapos ang sasabihin ni Magda nang hilain siya nito. Napaupo siya sa mga hita ni Cyrus. Sandali siya nitong pinagmasdan, hinaplos ang kanyang magkabilang pisngi. Bago siya hinalikan. Naghiyawan naman ang mga nanunood sa kanila. Inilayo nito ang labi sa kanya habang nanatiling magkadikit ang kanilang noo. Noong hinalikan mo ako para ipagtanggol, ang dahilan kung bakit nahulog ang loob ko sa'yo. Kakampi mo ko sa kahit na sino. Handa akong alagaan at mahalin ka. Nakaupo ka man dito, Cyrus. Nagyakapan sila habang parehong may hindi matatawarang ngiti sa labi. Nang gabing iyon ay magkasama silang dumiretso nito sa bahay nila para kunin ang pamilya niya. Nakaplano na rin ang kasal nila sa susunod na buwan. Mabilis man ang pangyayari, malinaw naman ang nararamdaman nila para sa isa't isa
At iyon ang panghabang buhay na pag-ibig na kanilang nararamdaman. At para kay Magda, sa mundong madaling manghusga, tanging ang puso lamang ang dapat na magpasya. Wakas!